Hindi nila maintindihan kung bakit, pero simula noong bumalik si May, tila may ibang presensya sa loob ng bahay. Ang dating masaya at payapang tahanan, naging tahimik at malamig. Yanig Horror Stories. Magandang araw mga kayanig. Handa na ba kayong maramdaman ang kilabot ng takot? Ngayong gabi, may kwentong magdadala sa atin sa isang maliit na barangay sa Capiz, kung saan ang isang pamilya ay niyanig ng misteryo at kababalaghan. Ano nga bang sekreto sa likod ng sunod-sunod na kamatayan ng magkakapatid? At anong sumpa ang dala ng bato ng Yanggaw? Huminga ng malalim at samahan niyo kami sa isang kwento ng mga nilalang mula sa dilim, mga aninong nagtatago at ang sumpa na naghihintay sa susunod na biktima. Ito ang bato ng Yanggaw. Ang kwentong ito ay mula sa Capiz ayon sa aking mama at mga kapatid niya. Isa itong alamat na bumabalot ng takot sa aming barangay. May kapitbahay sila noon, simple lang ang pamumuhay. Si May ang nanay at si Robert ang tatay. May 4 silang anak, si Ismael ang panganay, si Ineng ang nag-iisang babae, si Otoy at si Totoy ang bunso. Sa umpisa, tahimik at maayos ang kanilang pamumuhay. Si May ay namasukan bilang kasambahay sa kanilang barangay, habang si Robert ay nagtatrabaho sa bukid. Walang kakaiba. Pero nang bumalik si May, makalipas ang 2 taon, may naramdamang pagbabago ang mga kapitbahay. Napansin nilang hindi na muling lumalabas si May mula nang bumalik siya. Usap-usapan, si May ay nayanggaw, isang uri ng aswang na nakukuha ang sumpa mula sa ibang aswang. Hindi na siya lumabas ng bahay at nagkukulong na lang sa loob. Walang nakakakita sa kanya maliban kay Robert. Hindi nila maintindihan kung bakit, pero simula noong bumalik si May, tila may ibang presensya sa loob ng bahay. Ang dating masaya at payapang tahanan, naging tahimik at malamig. Isang araw, nalaman ng mga kapitbahay na namatay si May. Walang paliwanag mula kay Robert, tahimik lang siya nagluksa. Pero simula noon, isa-isang nag-alisa ng mga anak nila mula sa bahay. Ang una ay si Ineng na nagsabing hindi siya makakatulog dahil sa mga kaluskos sa gabi. Sinundan siya ng 3 kapatid, pero may isang bagay na hindi nila maiwasan, ang sumpa ng kanilang tahanan. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik si Totoy sa kanilang bahay dahil sa pangungulila sa ama. Sabi ng iba, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang malalim na iyak mula sa bahay. Kinabukasan, natagpuan nilang patay si Totoy sa kanyang kwarto. Tila may kung anong nakipagpuwersahan sa kanya. Ayon kay Robert, binangungot daw si Totoy. Pero may ibang kwento ang mga kapitbahay. Noong gabing iyon, may ilang nakakita ng kakaibang anino sa bintana ng bahay. Isang matangkad na figura nakatingin mula sa labas ng bintana ni Totoy. Matapos ilibing si Totoy, si Ismael, ang panganay, ay bumalik sa bahay ng kanilang ama. Sa sobrang galit, sinisi niya si Robert sa nangyari kay Totoy. Sabi niya may kinalaman ng ama sa pagkamatay ng bunso nila. Lasing si Ismael noon, sigaw ng sigaw. Nagalit si Robert at pinalaya si Ismael, pero hindi siya umalis. Kinabukasan, narinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Robert. Humihingi ng tulong. Hindi na raw magising si Ismael. Nang pasukin nila ang bahay, nakita nilang patay na siya sa sala. Katulad ni Totoy, tahimik ang kanyang mukha, pero malamig at walang buhay.
Simula noon, nagsimulang kumalat ang mas maraming kwento. May mga nagsasabing naririnig nilang umiiyak si Ismael tuwing gabi mula sa loob ng bahay. Ang iba, nakararamdam ng mabigat na pakiramdam tuwing dadaan sila sa tapat ng bahay. Ayon sa mga matatanda sa aming barangay, may dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng magkakapatid. Tumanggi raw silang ipasa sa kanila ang bato ng kanilang ina. Isang gabi, sinabi ng aking tiyahin ang lihim ng kanilang pamilya. Si May, nung nabubuhay pa, ay naging isang yanggaw. Sa kanilang lugar, ang yanggaw ay isang uri ng aswang na nagdadala ng sumpa. Ipinapasa ng isang yanggaw ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng isang bato. At kapag tinanggihan ito ng susunod na tagapagmana, hindi sila mabubuhay ng matagal. Si Utoy, ang pangatlong anak, ay bumalik sa barangay para makisaya sa fiesta. Masaya siya at parang walang alalahanin. Pero nang matapos ang kasiyahan, nagpasya siyang umuwi sa bahay ng kanilang ama. Kinaumagahan, natagpuan na naman si Utoy na patay. Sinabi ni Robert, katulad ng kanyang mga kapatid, binangungot din si Utoy. Pero may kakaiba. Sa tabi ng bangkay ni Utoy, may nakita silang maliit na bato. Parang ordinaryo, pero mabigat ang pakiramdam kapag hinahawakan. Ayon sa tiyahin ko, si May ang unang nagdala ng bato. Ipinasa niya ito kay Robert na pumayag dahil sa sobrang pagmamahal sa kanyang asawa. Pero nang subukan niyang ipasa ito sa kanilang mga anak, tumanggi ang lahat. At dahil doon, paisa-isa silang pinatay ng sumpa. Hanggang ngayon, si Robert ay buhay pa rin, pero nag-iisa. Sinumpa siya ng kanyang sariling kasunduan. Pinili niyang manatili bilang tagapagbantay ng bato. Kinatatakutan siya ng buong barangay. Iniiwasan siya ng mga bata at walang gustong lumapit sa dating tahanan. Minsan nakikita si Robert sa gabi, naglalakad sa gilid ng bundok, dala-dala ang sumpa ng bato. Hanggang ngayon, ang bahay nila ay nananatiling walang katao-tao. Walang gustong pumasok o lumapit. Sabi ng mga tao, hindi lang ang mga namatay ang narinig sa bahay. May mga anino na gumagalaw sa mga dingding. May mga yapak na tila mula sa kabilang mundo. Ang sumpa ng bato ng yanggaw ay hindi pa tapos. Nag-aantay ng bagong tagapagmana. Huwag na huwag mong tanggapin ang bato. O ikaw ang susunod. Kung kinilabutan ka at hindi ka na makatulog ngayong gabi, hindi ka nag-iisa mga kayanig. Ang sumpa ng bato ng yanggaw ay isang paalaala na may mga bagay na hindi natin dapat pakialaman, lalo na kung ito'y nagmumula sa kadiliman. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na kwento ng kilabot at takot. Lagi niyong tatandaan, sa bawat sulok ng mundo, laging may misteryong naghihintay na mabunyag. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lang sa Yanig Horror Stories. Yanig Horror Stories.